Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior boss. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol. Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji. Jezebel H. Bernardino, Casey Laude. Alexandro. Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Magandang araw, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Satoya ang maghahatid sa inyo na may init at nagbabagang balita sa linggong ito. At ito, ang programang pambalitaan sa reyon ng Calabarzon, sa East Patrol, ang kasandigan nyo sa balita at impormasyon. Narito ang mga ulo ng balitang aming tinutukan ngayong linggo. Senator Sani Angara, itinalaga bilang bagong DepEd Secretary. Sandigan Bayan, hinatulan ng 15 opisyales ng GOCCs sa kasong graft at malversation of public funds. Pagkunan sa silangang bahagi ng bansa, asahan ayon sa Pag-asa. Paglalaan ng 27 bilyong pisong health emergency allowance para sa mga hindi pa nababayarang utang sa mga healthcare workers. Gawan parangal para sa mga natatanging tanggapang pangkalusugan ng PHO Laguna, isinagawa. City Health Office ng Binyan, Laguna, nag-uwi ng 14 na gantimpala. Hazmat incident inaksyonan ng BFP Los Baños at ng Calamba Fire Station SRF team. Calamba City kinilala sa 12 parangal dahil sa programang pangkalusugan. Gilas Pilipinas nasungkit ang panalo laban sa Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024. 120,000 kabataang Calambenyo nagsimula ng makakuha ng school supplies, bag at uniform. Gumako naman tayo sa unang balita mula sa nasyonal, partisipasyon sa second quarterly nationwide simultaneous earthquake drill, tutukan. Para sa detalye ng balita, narito si Jezebel Bernardino. Partisipasyon sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill, tutukan. Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ginanap noong 29 ng Hunyo, alas 2 ng hapon. Ayon sa Civil Defense PH, mahalaga ang kooperasyon ng iba't ibang sektor ng mga sa programa, proyekto, aktibidad at maging sa mga pulisya na may kinalaman sa paghahanda mula sa lindol at iba pang mga panganib. Isa sa mga nakipagpartisipasyon ay ang National Library of the Philippines sa ilalim ng gabay ng NLP Community Coordinating Team at Incidents Emergency Response Team. Lahat ng empleyado, mananaliksik at kliyente ay nagsama-sama upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan.
Inanyahan naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, akademikong institusyon, pribadong sektor, media at pangkalatang publiko na makiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill at sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon tungkol sa aktibidad at mga payong pangkaligtasan. Para sa Ice Patrol, Jezebel Bernardino, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Balitang nasyonal pa rin tayo. Senator Sani Angara itinalaga bilang bagong DepEd Secretary. Para sa detalye ng balita, tinutukan ni Rainiel Salen. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itinakda niyang italaga si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education sa 17th Cabinet Meeting sa Malacanang noong ika-2 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay PBBM, papalitan ni Senador Angara si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary pagkatapos nitong bumitiw sa kanyang posisyon noong ika-19 ng Hunyo hanggang ika-19 ng Hulyo 2024. Kaugnay nito, si Angara ay may malawak na kasaysayan ng pambatasan na nagtaguyod ng makabuluhang mga reformang pang-edukasyon mula noong sumali sa Senado noong 2013. Kaugnay nito, meron din siyang Masters of Laws mula sa Harvard University, isang Bachelor of Laws naman mula sa Universidad ng Pilipinas at isang Bachelor of Science in Economics mula sa London School of Economics kung saan nakitaan siya na mamuno sa Department of Education. Binigyan diin naman ni Pangulong Marcos na kritikal at hindi biro ang tungkulin ng DepEd at ang susunod na pinuno ay dapat may kakayaang pangasiwaan ang malawakang operasyon nito. Para sa Ice Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Balitang nasyonal pa rin, Fiscal Year 2025 National Expenditure Program, inaprubahan ni PBBM. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laure. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang Fiscal Year 2025 National Expenditure Program noong July 2, 2024. Ito ay sumusuporta sa mga pangunahing haligi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng administrasyon. Ang panukalang budget at pambansang budget para sa taon ng pananalapi 2025 ay aabot sa 6.352 trillion pesos. Prioridad ng gobyerno ang food security, healthcare, housing, social protection, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Samantala, ang mga ahensya na nakakakuha ng malaking bahagi ng mga laang guguguli ng gobyerno ay mga DepEd, SUCs, CHED, TESTA, TBWH, DILG at DNG. Kaugnay nito, kabilang din sa mga pangunahing prioridad ng gobyerno ang social welfare, agriculture, at attached corporations, Department of Agrarian Reform at Department of Transportation. Para sa Ice Patrol, Joanna Laude, kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Sandigan Bayan, inaturan ng 15 opisyales ng GOCCs sa kasong graft at malversation of public funds. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Sanji. 15 dating empleyado ng government-owned and controlled corporations na nagsisilbing implementing agencies at 2 miyembro ng non-government organizations na tinatangkilik bilang project partners ang hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa graft and malversation of public funds kaugnay ng mga gawa-gawa lamang na proyektong pangkabuhayan na sinasabing pinondohan ng pork barrel ng isang dating mambabata sa Misamis Occidental. 5 dating opisyal naman ng National Agribusiness Corporation ang hinatulan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Sila Vice President for Administration and Finance Rodora Mendoza na naharap sa sentensya ng hanggang 175 taon sa bilangguan. Supervisor of Human Resource and Carnita Monsod,
na nahaharap sa ika-108 taon sa bilangguan. Supervisor of General Services Victor Cacal na nahaharap sa 43 taon sa bilangguan. Manager of Support Services Romulo Relevo na naharap sa 23 taong pagkakakulong. At Bookkeeper Marian Niñas Guanizo na nahaharap naman sa 43 taong sentensya. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Senator Chis Escudero binatikos ang 35 pesos na aumento sa sahod. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa balitang nasyonal, binatikos ni Senate President Francis Chis Escudero ang karagdagang 35 pesos na sahod na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong unang araw ng Hulyo. Aniya, kulang at malayong matugunan ng dagdag na 35 pesos ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalo na't nahaharap ang ating bansa sa mataas na presyo ng bilihin. Kaugnay nito, binigyang diin din ng Senate President ang 100 pesos across the board wage increase, kung saan ayon sa kanya na ito dapat ang minimum increment. Iginiit niya na kahit ang halagang ito ay maaaring hindi pa rin sapat upang matugunan ang constitutional mandate na magbigay ng living wage sa halip ng isang minimum wage. Samantala, sa naturang pagtaas ng minimum wage, magiging 645 pesos ang sahod ng mga non-agriculture workers sa pribadong sektor, habang 608 pesos naman sa agriculture workers, sa service and retail establishments na may 15 o mas mababang bilang ng manggagawa, at manufacturing establishments na hindi tataas sa 10 manggagawa. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Para naman sa balitang panahon, pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa, asahan ayon sa Pag-asa. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Tapia. Inaasahan na pagbuhos ng ulan sa silangang bahagi ng bansa ngayong Hulyo. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, maaaring makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mga lugar sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa weather system. Kaugnayan naman ito, patuloy pa rin ang pagbabala sa mga taong nakatira dito sa posibleng pagbaha o pagbuho ng mga lupa dulot ng maulan na panahon. Maaari ding makaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan dahil sa Tropical Convergence Zone. Para sa Sais Patrol, Ralzandro Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa balitang nasyonal, paglalaan ng 27 bilyong pisong health emergency allowance para sa mga hindi pa nababayarang utang sa healthcare workers. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. Paglalaanan ng 27 billion health emergency allowance para sa unpaid arrears ng mga healthcare workers. Inanunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amina F. Pangandaman na nakatakda ng ibigay ng Department of Budget and Management sa ikaliman ng Hulyo. Ang 27 billion para sa ating mga healthcare workers alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na mabayaran na ng buo ang lahat ng unpaid arrears para sa health emergency allowance ng ating mga healthcare workers. Kaugnay nito, formal na hiniling ng Department of Health noong Mayo ng taong ito ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation
na nagkakahalaga ng 27.453 billion para mabayaran ang 4,283 COVID-10 sickness and death compensation claim at 5,039,926 ang natitirang validated na hindi nabayarang health emergency allowance ng mga kwalipikadong healthcare at non-healthcare na manggagawa. Samantala, binigyan ng Department of Budget and Management ang DOH ng 91.283 billion para sa public health emergency benefits and allowances na sumasaklaw sa lahat ng bilyon-bilyong health workers mula 2021 hanggang 2023 na may kabuuang 73.261 billion ang inilaan para sa health emergency allowance sa kabuuan na ito. Para sa Ispatrol, Jezebel Bernardino, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino, para sa huling balita mula sa Nasyonal. Ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Air Force, sinuportahan ni PBBM. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Sanen. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong ika-77 anibersaryo ng pagkatatag ng Philippine Air Force sa Pampanga na kanyang susuportahan ang administrasyon sa pagpapaunlad ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines noong Lunes, ika-1 ng Hulyo 2024. Aniya ginagawa ng administrasyon na makakuha ng karagdagang air assets, pagpapahusay ng cyber warfare communication system at pagtataguyod ng mga batayang programa sa pagpapaunlad. Sa kanyang talumpati, nakakuha din sila ng karagdagang sasakyang panghimpapawid, pati na rin ang mga advanced system ng radar na nagpabago sa kanilang handaan sa pagpapatakbo. Para sa Ispatrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Para naman sa Balitang Laguna, gawad parangal para sa natatanging tanggapang pangkalusugan ng PHO Laguna isinagawa. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Nagbigay pagkilala sina Governor Ramil Laurel Hernandez at Congresswoman Ruth Mariano Hernandez sa 168 na mga parangal na ipinagaloob ng Provincial Health Office para sa mga health champions sa 30 bayan ng lungsod. Nakapaloob na rin dito ang iba't ibang uri ng health units at partner agencies sa hindi matatawarang kontribusyon sa pagkamit at pagganap ng kanilang mga tungkulin sa larangan ng kalusugan, kung saan kinakitaan ng outstanding performance upang makamit ang katangi-tanging parangal na ginanap sa Cultural Center sa Santa Cruz noong ika-29 ng Hunyo 2024. Ayon naman kay Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, hindi tumitigil sa pagsulong ng magandang programa sa kalusugan na lumikha ng mga batas upang mapaganda pa ang serbisyo at estado ng programa sa kalusugan tulad na lang ng pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. Samantala, ang mga ito naman ay nakatanggap ng plake at sertipiko ng pagkilala. Kaugnay nito, binigyang puri ni Governor Ramil ang mga nabigyan ng parangal dahil sa kanilang pagsusumikap upang maisagawa at matupad ang mga programang pangkalusugan sa kanilang lugar. Para sa Ispatrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Regional Level Most Wanted Person arestado sa tulong ng Pulis Calamba. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Arestado ang isang regional level most wanted person sa manhunt operation ng Calamba Police noong ika-28 ng Hunyo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Melanie E. Martinez, hepe ng Calamba Component City Police Station, nagsagawa sila ng manhunt operation laban sa akusado na ginanap noong ika-2:15 ng hapon noong ika-28 ng Hunyo sa Barangay Linga, Calamba City, Laguna. Kinilala naman ni Police Colonel Govin Men E. Unos, Acting Provincial Director, Laguna Police Provincial Office, ang akusado na si Alia Papajing, isang residente sa Calamba. Sa bisa ng warrant of arrest,
isinagawa ang operasyon na inilabas ni Honorable Alvin B. Tangcuangco, Presiding Judge of Regional Trial Court, 4th Judicial Region BR8 Calamba City, Laguna. Nahaharap naman ang akusado sa kasong lascivious conduct under Section 5B of Republic Act 76106 counts na may nire-rekomendang peyansa na nagkakalaga ng 180,000 bawat isang statutory rape na walang nire-rekomendang peyansa, at kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Calamba CCPS ang arestadong akusado. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji, Laguna, nakiisa sa National Disaster Resilience Month 2024. Abangan ang detalye ng balitang yan at ng iba pang balita sa pagbabalik ng Sais Patrol, ang kasandigan nyo sa balita at impormasyon. Sitwasyon sa second quarter. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. pension ang 9,000 senior citizens. Barangay Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayon. Para sa Sais Patrol. Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi. Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook.
Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko sa iyo, Delo, hindi kayo mahirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! matatagpuan dito sa Mindoro, Yeah. Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Yan. Sugod! Ano, bibili mo na to? Oo naman, kaibigan. Kaibigan? Kaibigan. Friend. Oh, Kasi nalaman ko, sa Motor Central, tinatrato nilang kaibigan lahat ng customers nila. wow Sa Motor Central, may alagang kaibigan. Meaning, mapagkakatiwalaan, maingat at maaasahan pagdating sa pagkukumpuni ng motor. Asikasong kaibigan o yung buong atensyon ay binibigay pagdating sa mga impormasyon about motors. Legit ito, kaibigan. Makakasiguro kang urig at matibay ang pyesa ng Motor Central. Payong kaibigan, mabilis at maluwag ang credit terms na ibibigay nila. At style mo to, kaibigan. O bawat motor ay may kanya-kanyang dating na bumabagay sa forma ng customer. Gets ko na! Kaya ang word for the day is kaibigan! Brought to you by Motor Central! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh. Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake. Meron tong hydraulic tandem brake. Saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Oh, ha? Ikaw naman, yun lang ba mayayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Pang-lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya kung nakabili nito, yan ang ginagawa niyo dito. Pasensya na po. Paano ba? Opo, magkita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, Ayan na. Sakay ka kasi nasakay. Motor Central Kaibi Gun Card. Enjoy discounts and exclusive promos. Event invites. Training. And many more. You can get 5% discount on oil and spare parts, 10% discount on labor charges, 1% discount on purchase of brand new motorcycles. So what are you waiting for, Kaibi Gun? Visit the nearest Motor Central branches to know more. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants.
Pero to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sira ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP. 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 Bigyan ng sagot, please. Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may 3 pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang 3 S: size, signature, at security thread. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Sa second quarter, Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion social pesos. pension ang 9,000 senior citizens. Malaki Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol, Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Nagbabalik ang programang pambalitaan mula sa Royal Cable My 26. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbabahagi ng mga napapanahong balita sa ating rehiyon. Laguna nakiisa sa National Disaster Resilience Month 2024. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, sa pagdiriwang ng National Resilience Month,
Pinangunahan ni Governor Ramil Hernandez at Congresswoman Ruth Mariano Hernandez ang isang motorcade at sports fest na isinagawa ng lahat ng miyembro ng LADRRMO sa lalawigan ng Laguna. Ang nasabing aktibidad ay naganap sa Laguna Sports Complex sa Santa Cruz. May temang bantayog ng katatagan at ang pagbubuklod ng layuning kahandaan, Failure of Resilience and Uniting for Preparedness. Ipinakita ang kahandaan ng komunidad sa pagharap ng mga kalamidad at ang muling pagbangon mula rito. Layunin ng programa na ipakita ang kahalagahan ng mga pagpaplano sa paparating na kalamidad, pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad na mabawasan ang pagkasawi at matinding epekto ng sakuna at masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kabilang sa mga aktibidad ng National Resilience Month ay ang pagbibigay ng pagkilala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagbigay ng serbisyo noong panahon ng Anilag Festival 2024. Ang seremonya ng pagkilala ay ginanap sa Metro Central Mall sa Barangay Labuin, Santa Cruz. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ay pagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. 7,000 senior citizen nakatanggap ng local social pension mula sa LGU Binyan, Laguna. Para sa detalye ng balita, narito si Ralph Tapia. Nakatanggap na local social pension ang 7,000 senior citizen mula sa LGU ng Binyan noong ika-30 ng Hunyo sa taong kasalukuyan. Naging maayos at mabilis ang proseso ng pagkuha ng pensyon ng mga lolo't lola sa tulong ng maayos na sistema at pag-scan sa kanilang mga orange card. Ayon sa Facebook page ng pamahalaan ng Binyan, nakatanggap ng pensyon ang 20 barangay at ito ay ang barangay ng Kanlalay, Malaban, San Antonio, Binyan, Bungahan, Casile, Ganado, Loma, Malamig, Mumplasan, Platero, Poblacion, San Jose, San Vicente, Santo Domingo, Santo Niño, Sorosoro, Timbao, Tubigan at Zabote. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. City Health Office ng Binyan, Laguna, nag-uwi ng 14 na gantimpala. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Jezebel Bernardino. City Health Office 1 ng Binyan, Laguna nag-uwi ng 14 na gantimpala. Hakot Award ang City Health Office 1 ng Binyan, Laguna kung saan nakatanggap sila ng 14 na gantimpala sa 2024 parangal para sa natatanging tanggapan pangkalusugan noong ika-28 ng Hunyo 2024. Ang mga award na ito ay ang mga sumusunod: Best Performing LGU based on 2023 LGU Scorecard Result, Excellence in Health Governance, Best Health Education and Promotion Program, Best Performing LGU on National Immunization Program, Excellence in the Implementation of Family Planning Services, Outstanding Implementation of Nutrition Program, National Voluntary Blood Services Program, Best Performing NTP Facility, Best Practices on Environmental and Occupational Health, Functional Epidemiology and Surveillance Units, 6 core components, Excellence in Certified Community-Based Drug Rehabilitation Program Implementation, Institutionalized Disaster Risk Reduction and Management in Health 2023, FHSIS, Best Practices Initiative sa lungsod ng Binyan, kalusugan ay pangangalagaan. Para sa Sais Patrol, Jezebel Bernardino, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Kalinisang program ng DILG isinagawa sa bayan ng Kabuyao. Para sa detalye ng balita, narito si Rainiel Salem.
Isinagawa sa bayan ng Kabuyaw ang programang Kalinga at Inisyatibo para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program ng Department of Interior and Local Government na pinangunahan ng mga opisyales ng DILG na sina Undersecretary for Public Safety, Serafin Barreto Jr., Assistant Secretary for Community Participation, Elizabeth N. Lopez de Leon, Regional Director Ariel Iglesia, OIC Provincial Director J. Beltran, na dinaluhan din ni Cabuyao City Mayor Denise Felipe Hain at mga opisyalis ng barangay at lungsod noong ika-29 ng Hunyo 2024. Ayon kay Hain, nagpapasalamat ang kanilang lungsod sa kalinisan program dahil nakakatulong ito na mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit sa komunidad. Hiling din niya na sana may pagpatuloy ang program linggo-linggo ng kanyang mga kababayan sa paglilinis ng kanilang komunidad. Nakiisa rin sa kalinisang program ang opisyales at kawani ng gobyerno, miyembro ng pribadong grupo, mga residente ng Barangay Nyugan, Cabuyao City, Laguna. Samantala nagkaroon ng pagtatanim ng mga seedlings ng gulay at prutas sa community garden ng Barangay Nyugan ng parte ng Halina't Magtanim ng Prutas at Gulay o HAPAG project ng DILG. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasindigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Hazmat incident inaksyonan ng BFP Los Baños at ng Calamba Fire Station SRF team. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude. Isang hazmat incident ang nangyari kung saan nagkaroon ng ammonia leak sa isang ice plant na nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente ng Barangay Batong Malaki dahil sa ammonia gas sa Los Baños, Laguna noong ika-29 ng Hunyo 2024. Binigyan naman agad ng agarang aksyon at pinalikas ng Bureau of Fire Protection ng Los Baños at Calamba ang mga residente na malapit sa lokasyon ng ice plant kung saan lumaganap ang hazardous material. Nagbigay naman ng pasasalamat ang BFP Los Baños sa tulong ng MDRRMO Los Baños, RHU Los Baños, Barangay Batong Malaki BPSO at Fire Brigade. Samantala, patuloy na paalala ng BFP na magsuot na ng face mask sa loob ng 100-meter radius sa nasabing barangay at kung may nararamdaman ay huwag mag-atubiling magpunta sa inyong health center o pinakamalapit na ospital at magpa-check up. Para sa 6 Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. 1,000 pool agent sa Pansol, Calamba. Nakakuha ng tulong mula sa AKAP program. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Santi. Isinusulong na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas ang Ayuda para sa Kapwa Sakita Program o AKAP program kung saan nakatanggap ang kauna-unahang 1,000 pool agents mula sa Pansol, Calamba, Laguna noong ika-29 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Sa tulong ni Congresswoman Cha Hernandez Alcantara, mas maraming Calambeñong makakatanggap na nagkakahalagang 5,000 salapi kung saan makakatulong sa pandagdag kita ng kanilang mga kababayan. Para sa 6 Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Optical Vision sa Los Baños, matagumpay na naidaos. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Para sa balitang Los Baños, malinaw na mata tungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Matagumpay na idinaos ang optical mission sa pamumuno ni Mayor Ton Genuino sa Barangay Malaki, Los Baños, Laguna noong ika-26 ng Hunyo 2024. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman ng mga benepisyaryo kung saan nakatanggap sila ng libreng salamin o eyeglasses na makakatulong upang paliwanagin ang kanilang mga paningin. Kaugnay nito, nagbigay naman ng pasasalamat lalo na sa mga espesyalista sa mata, mga nag-organisa
tumulong, lumahok at kay Mayor Ton Ganvino sa kanyang dedikasyon na tumulong at kanyang malasakit sa kapwa. Ang kanilang pangako ay patuloy nilang ipagpapatuloy ang diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa para sa isang mas progresibong bagong Los Baños. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Calambas City, kinilala sa 12 parangal para sa mga programang pangkalusugan. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Tapia. Ginawaran ng Calambas City ng kabuuang 12 parangal sa buong lalawigan ng Laguna dahil sa mga inisyatibo at programang pangkalusugan na lubos na pinakikinabangan ng mga mamayan ng Calambeño. Pinangunahan ng Calambas City Health Office ang mga proyektong ito. Narito ang natanggap na parangal ng Calambas City: Excellence in Health Governance, Best Performing LGU Healthcare Result, Outstanding LGU in the Safe Motherhood Program Implementation, Highest Number of Orally Fit Children, Excellence in Certified Adolescents Friendly Health Facility Performance for Level 2, Best Performing LGU in terms of Voluntary Blood Services Program, Excellence in the Implementation of Family Planning Services, Best Practices in Environmental and Occupational Health, Functional Epidemiology and Surveillance Unit, Outstanding Public Health Initiative for HIV and STI Program Implementation, Certificate of Recognition for the Institutionalization of Disaster Risk Reduction and Management in Health, Certificate of Recognition for Excellence in Certified Community-Based Drug Rehabilitation Program Implementation. Ang mga parangal na ito ay patunay sa masagasig na pagsusumikat ng Calambas City na palakasin ang healthcare system ng lungsod. Patuloy na magsisikap ang lokal na pamahalaan upang magbigay ng nararapat na programang pangkalusugan para sa kapakanan ng mga mamayan ng Calambeño. Para sa Sais Patrol, Ralph Zandro Tapia, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Gilas Pilipinas, nasungkit ang panalo laban sa Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024. Para sa detalye ng balita, narito si Jezabel Bernardino. Gilas Pilipinas nasungkit ang panalo laban sa Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024. Nasungkit ng Gilas Pilipinas ang panalo laban sa World 6 team na Latvia sa score na 89-80 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024 noong Huwebes, ika-4 ng Hulyo 2024. Isa ito sa mga historic win dahil itong unang panalo ng Pilipinas laban sa European team simula noong 1960 sa isang official FIBA team competition sa loob ng 64 years. Nanguna sa scoring department si Justin Brownlee na may 26 points, 9 rebound at 9 assists. Hindi naman nagpatalo si Kai Soto na may 18 points, 8 rebounds, assist sa 7-10 shooting. Samantala, patuloy pa rin ang preparasyon ng Gilas sa kanilang susunod na laro kung saan makakatapat nila ang world number 23 Georgia sa July 4, 8:30 p.m. Manalo man o matalo ang Pinas, basta hindi lalagpas sa 18 points na lamang, makakapasok sila sa semifinals. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. 120,000 kabataang Calambeño nagsimula na makakuha ng school supplies, bag at uniform. Para sa detalye ng balita, narito si Rainier Salem. Nagsimula ng magbahagi si Mayor Roseller Ros Rizal ng libreng school supplies, bag at uniform sa 120,000 kabataan ng Calambeños na nag-aaral sa pampublikong paaralan nitong ika-1 ng Hulyo 2024. Aniya sa ganitong proyekto ay pinapalakas at sinusuportahan ang sektor ng edukasyon sa lungsod ng Calamba upang makatulong sa pag-aaral ng mga mamamayang kabataan sa ilalim ng ramdam na reforma sa kalambagong pamalaan.
Iniisa-isa ng alkalde ang lahat ng pampublikong eskwelahan ng elementarya at sekundarya sa lungsod ng Calamba. At sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin at araw-araw ang pag-iikot para sa pamimigay ng school supplies. Ang programang ito ay ginagawa ng alkalde taon-taon, wala lang siya ay maupo sa pwesto at ito ay mas pinaganda ang design, mas pinabongga ang itsura, mas pinadami ang laman at mas magagamit ng kabataan sa kanilang araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa Sais Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Pagbati po sa ating mga kababayan mula sa Santa Rosa, Laguna sa kanilang pagdiriwang ng 20th Cityhood at ng kanilang Sikhayan Festival. Tara nang makiisa at alamin ang mga schedule sa official Facebook page ng Santa Rosa City Government. Maraming salamat po sa mga manonood at sumusubaybay sa ating programang Sais Patrol. Abangan niyo pa rin po kami sa mga bagong episode sa susunod na linggo para sa mga balita sa ating rehiyon. Ako pa rin ang makakasama niyo sa ating mga susunod na episode at patuloy po namin ipapaalam sa inyo ang mga balita mula sa ating rehiyon. Para sa Sais Patrol, sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako si Earl Satoya. Ang kasandigan niyo ipagsabi. Sa second quarter, Anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizens. Barangay Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Para sa Sais Patrol, Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Rosabel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi.